Pare, good morning. Morning, pare. Welcome po. Oo nga, nasa ano naman tayo, Pasay. pare. Parang yung pinag-usapan natin na lumabas muna tayo ng... South. Sabi sa'yo, pa-south muna. Tapos, pare, hindi pa ako nakakain. Anong kwento mo dito? Sinamahan na naman ako ng classmate kong si Chairman Lau. At sa Pasay naman. At medyo mataas na antas ng Chinese food ang titikman namin ngayon. Pare, ano yung kwento mo dito? Hindi pa ako nakakain dito eh. Okay, dati, nung bata ako, mga restaurant na pang-wedding, ano na sa Binondo lang. Oo. Later on, lumabas, Century. Sa yung kinainan natin, maganda. Siya. Then, eto si Golden Bay, gumawa naman siya pang 100 na tables. Pang 100, mas malaki ang ano niya, mas marami ang kaya niyang ipasok yung mga bisita. So, anong year yun, pare? Lampas na dekada rin. Okay. Lampas na rin dekada. Matagal na rin to. Yes. Okay. Pero bagong renovate siya. Okay. Ang business talaga nila, kaya bagay na bagay sa restaurant, business nila talaga, kilala sila sa pag-export ng mga seafoods. Mga seafood product. Naku, masarap mga to. Galing sa dagat. Mga tawag namin, sea cucumber, hyacinth sa Chinese. Malaki pala negosyo nila. Talagang negosyo nila talaga. Okay. Pare, so, Pasay naman to. Pasay to, di ba? Okay. Pasay. Exciting. Silipin natin, pare, taas. May elevator din naman siya. Pero hindi, ganda ng hagdan eh. Gamitin natin. Ganda pang wedding. Kasi pag napakaganda ng lugar, saka building talaga na dedicated. Pati parking, walang problema. Sa second floor, sarado lang. Open lang pala siya para isang malaking hall. So pang malakihang ano nga to, pare? Pang malakihang ganap. Sa ganda ng lugar na to, wala akong ini-expect na mababang quality ng pagkain, pati serbisyo. Siguro okay dito. Chairman, tikman na, simulan na natin yung tikiman, pare. Bibigyan kita. Nakita ko sa programa natin, White bamboo. White bamboo. Ikaw nakukuha? Okay. Medyo naano ko dahil lang alam kong bamboo shoots para dilaw. Ito, white daw. Sige, kumuha ka. Tapos feeling ko may QP. Alam mo yung QP na ano, di ba? Okay, appetizer natin. Ang ganda, parang noodles, ano? Bango. Naamoy ko na kagad. Oo nga eh. Parang may sesame, ano rin eh. Sarap. Mas gusto ko ata ito dahil walang panghi yung ano eh. Masarap to. Kasi para siyang toge, yung grout. Yan o. Alpha ata yan eh. Hindi ko lang alam kung alpha nga, pero may asim din ng konti. Okay din pala itong... Tao miao. Alam mo, hinuhulaan ko kanina. Sabi ko, baka ang makakain natin eh ubod. Hindi pala siya ubod, pero... Pag Chinese kasi, ang ubod, galing kawayan. Ito white bamboo shoot. Ang Pinoy kasi, yung ubod natin usually galing sa niyog. Yung nakita natin sa palengke. Ginagawang lumpiang gulay. Marami sa Divisoria niya, pare. Sarap nito. White bamboo shoot. Pangkiliti ng senses natin, pare. May asim, may lutong fresh. Okay na okay. Try naman, pare. Dumating yung ating soup. Usually sa mga malalaking restaurant, yung mga naka-bowl, yung Buddha basta puro more on karne. At least ito, yung naka-separate na individual. May pampainit pa na yung nakakandila sa ilalim. Naiba sana seafood naman. Seafood. Tapos sinabi sa atin yung gulay, mustasa. Mahilig ako sa mustasa. Chinese mustasa siya. Ganon. Iba pa ba yun sa local mustasa? Iba, magkaiba. Okay, tikman natin, pare. Milky yung itsura nung sabaw. Pero ang ganda rin ng tofu. Maganda lahat dito. Sobrang sarap, pare. Walang pait, mustasa niya. Clear soup, sarap. Alam mo yung isa na naman pangkiliti ng senses natin. Pero titikman ko yung nylon Nylon shell. Ang ganda ng kulay niya, pare. May orange talaga eh. Kilala kasi sila sa seafood. Ito. Nag-export kasi sila. Yung sinasabi mo nga sa akin na bago nag-restaurant. Kilala sila nag-export ng mga seafood. Wow. As in, talagang kilala. Kung ang kain na hinahanap mo talagang... Nakita ko nga yung area nila doon na may mga aquarium. Kumbaga, expertine nila talaga yung seafood, pare. Kaya, ang sarap ng lasa ng sabaw, pare. Hindi, talagang fresh talaga Bagay na bagay, naglasa yung mustasa sa sabaw. Ang bango.
Malasa yung nylon shell niya. Actually, malapit pala sa lasa ng tahong yung nylon shell. Kakulay din niya eh. Yes, oo. Pero mas lang to, kumbaga, malasa native. Native yung dating, kumbaga. Sobrang malasa. Sarap. Sobrang soothing, comforting. Chairman, tumikim naman tayo ng protina. Ikaw muna. Spare ribs, pare. Ang ganda nung medyo tinisinilip ko siya kanina. Kunin ko na tong wansoy sa taas, pare. Hati tayo. Yan. Hindi, kunin mo na. Hindi, hati tayo. Pare. Love kita eh. So, kumuha ako na to. May orange peel daw to, pare. Yung pampabango yun eh. Ito, pare. Ang ganda nung spare ribs cut. Mamalambot. Na iba. Usually kasi sa spare ribs, makakain mo lang salt and pepper. Salt and pepper. Ito may twist na... Tapos matry natin iba. Tikman natin. At saka, parang primong-primo yung pakiramdam dito, no? Kasi fine dining din to, no? Na nag-border ng casual and fine dining. Daming tao. Daming tao. Tikman natin tong na to. Bango. Grabe yung sarap. Parang ako nasa Hong Kong. Iba siya, tama ka. Kasi, kaya mo nasabing iba yung flavors na lumabas, ano? Pero grabe sa ganda nung yung meat, no? Hindi ko in-expect ganun. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. More than sa in-expect ko. Ang bango. Medyo mind-blowing. Mind-blowing yung sarap nung... Kinagat mo, parang lumabas yung amoy. Yung quality nung karne. Iba. At saka subtle lang yung flavors ng orange peel kung iisipin mo. Ngayon, lalagyan ko na ng konting wansoy para preference ko yan eh. Gusto ko to eh. Ang sarap sobra. Grabe. No joke yun. Walang biro yun. Walang arte. Ang sarap. Tingnan nyo kasi Chairman Lau na nagsabi, bago ko pa sabihin gaboom, diba? Inulit-ulit mo na. Sobrang solid mo. Chairman, siomay naman. Alam mo, basic lang naman to eh. Okay. Nagkakataluran din sa ganda ng meat na ginamit nila. Tsaka ito parang yung portion ng shrimp pare marami, no? Mushroom. Maraming hipon yung nakain ko. Sarap. Bouncy. Sarap. Solid. Tsaka karne siya. Hindi siya yung extended. Karne. Karne talaga siya. Siguro naman, pag ganito kaganto yung lugar, parang siguro karne nga talaga to. At masarap talaga lahat. Wala pa rin nagfe-fail kahit nakakailang tigim na tayo. Solid. Chairman, hakaw. Ang laki ng hakaw niya. Malaki ba? Kaya kitang-kita mo yung kulay. Puro hipon. Hatiin ko, titignan ko sa loob. Oo nga. 3 hipon to, pare. Puro hipon nga. Pero ako si Chairman, kinain niya diretso ng walang chili garlic. Malasa na kasi. Malasa na. Sige, ako isang may chili garlic at isang Malasa siya. Ang napapansin ko, sobrang may lutong yung shrimp. Kahit kanina pa doon sa siomay. Diba? Pag kinain mo, krok-krok, mga ganun ng konti. Siksik sa hipon. At saka dahil nga sabi mo, wala akong ine-expect na mababang quality ng seafood dito. Talagang may lutong, may tamis, ganun. Sarap pare. Okay. Yung dim sum niya dati pa, way back before pa ng pandemic, tagal na. Kilala dim sum niya dati kasi gumawa siya ng promo. Tagal na. May promo. Yung mga restaurants gumagawa ng dim sum promo. Kilala siya sa dim sum talaga. Mukha nga kasi breakfast namin kumain parang binulong din kanina na, sir, kailangan ma-experience yung dim sum namin. Doon ba kayo pinakasikat? Sabi, hindi naman, pero masarap talaga. Sabi ito makita mo, bagong renovate na yung buong kahan niya. Pero dati tagal na tong resto. Kaya yung sabi mo nga, dekada na rin. Ako, ngayon lang naman ako nakakain dito, pare. Pero sobrang nag-i-enjoy yung panlasa ko. Maraming dumadaan dito. Kasi katabi lang natin na DFA. Okay. Dito lang, kanto ng DFA. Daming dumadaan. Siguro pag yung mga nag-a-apply ng mga dyan, sa DFA. Pero hindi nila alam dito. Hindi nila alam. At saka napansin ko, hindi nila na Chairman, sa ganda nito sa laki, pati yung available parking. Yung mga, parati ko sinasabi, mga magbabalik bayan, at kung gusto mong kumain ng maganda yung upo nga, ganyan. Tapos sa siguradong masarap, isa na naman to sa dagdag kaalaman.
Free parking pa siya Golden dito. Bay. May parking. May Service, pagkain, talagang wala ka masasabi. Talagang okay dito, okay talaga dito. Malamig, malinis, maganda. Hintayin lang natin na yung mga iba pa nating in-order. Kumbaga, iniisa-isa natin, ninanamnam natin. Ang sarap eh. Galing. Yes. Chairman, nasa dim sum tayo ngayon eh, no? Ito namang fried shrimp na merong keso. May dipping siya na mahilig ka ba sa mayonnaise? Hindi? Hindi lahat ng tao mahilig sa mayonnaise, ano? Maumay ako eh. Oo, may mga ganun. Ako, kakamayin ko na to, may keso to. Usually sa ibang restaurant kasi ang nilalabas nila, seafood roll. Seafood roll. Yung may rice roll na Ito, since seafood din ang shrimp, tingnan natin. At mukhang malutong na malutong yung pambalot eh. Ako lalagyan ko ng mayo to. Lasang pamulutan. Pero ako, mas gusto ko yung hakaw. Ito kasi, depende sa trip mo kung gusto mo yung malutong na balot. Yun nga lang, may kasamang mantika yun. Kaya ako siguro, best lalagyan ko na ng chili garlic to. Para mamatay yung konting mantika na nararamdaman ko. Sarap. Dahil... Chili garlic. Ganda. Yung hipon na naman. Hipon. Ganda ng hipon eh. Puro hipon na eh. Pero hakaw ako. Doon ako sa hakaw. Chairman, ang ganda na itsura nitong fried taro pa. Parang may buhok yung pagkain natin eh, no? Yung presentation na ganda. Maganda yung presentation. Ang laki pati. Kamayin ko, ikaw inanon. Gusto ko lang makita para makita nyo. Parang sobrang crunchy na ball ng taro sabay stylized na crusting sa ibabaw. Hindi mo nilagyan ng Maglalagay. Pero tinikman mo nang wala, okay din siya. Basta ikaw kasama ko, nakakakain ako ng masarap na taro, napansin ko eh. Kasi nung una tayo nakikita, nag-taro cloud roll tayo. Yung Chinese kasi mahilig sa gabi. Sabi taro. Mo nga, masarap. Gabi, kamote, mahilig kami dyan. May laman siya na karne sa loob eh, no? Taro itself, mabango na rin. Tama ka. Yun sasabihin ko, ultimately, masarap siya dahil doon sa taro taste. Yung taro, hindi naman yung meat, palamuti na lang siya eh. Pero yung creaminess ng fried taro, yun ang masarap. Lasa. At saka dahil pretty yung itsura niya eh. Yung sauce, hindi ko masyado na ano ba yung tamis yung dala ng sauce na ito. Teka lang. Hindi. Maasim pala ito na Hindi man todo asim, pero savory. Tamis asim. Savory. Bagay na bagay siya dito. Pero another masarap na taro na naman. Dito sa Golden Bay. Taro pop. Chairman, eto nagulat ako kasi isang buong duck pala yung kakainin natin. Yes. Ano masasabi mo? Iba yung sabi mo, iba itsura ng bread. Asang pita. Asang pita bread. Kasi may burn eh. Kinuha ko na yung may sunog. Ito. Maganda kasi nung ni-slice niya pare. Yung juice, Tsaka lumalabas yung mataba kasi talagang duck eh. Sabi mo nga, mas gusto ng mga Chinese kasi yung pato or itik than chicken. Kasi maraming mga mas conservative. Ang chicken daw kasi, pinipilit na lumaki ka agad, di ba? May artificial way ng pagpapalaki. Dati 45 days. Ito mas organic. Ngayon 3 linggo na lang. Halos pwede na i-kata yung manok. Oo nga. Sinadya di ba yung gawa iba? ng puro chemical na. Though sa Pilipinas, hindi naman lahat ganun or mas marami pa rin Pero napakasarap naman na duck na nga naman. Iba yung lasa eh. Ever since, puro yung mga Chinese talaga masuso nila. Talaga. Nabanggit mo na nga dati na ito chopstick dito, no? Yan. Ito, sorry. Yan yung chopsticks nga pala na Yung masuso nila pato kasi may kilala kami mga miswa, puro pato. Pato eh, no? Mas mas more on pato talaga. Chairman, pansin ko nung tinuruan tayong gumawa. So may yung meaty part, tapos nilagyan ng hoisin, nilagyan ng pepino, nilagyan ng leeks. Tapos syempre, ipapalamanan mo ulit ng malutong na balat, Yun yung pinakadulo. Hintayin kita. Ang isa rin ang saya ng pagkain ng duck yung
Di ba? Yung paggawa rin, di ba? Gagawa ka ng ano sarili mong ano. Ayan, nilalagay ng chairman nung napaka-mataba ng ano nung duck no? Pag kinagat mo yung juice yan Tikman natin. Yes, na-offer ako. Ako rin naparami. Bango. Sobrang sarap, tama ka. Kasi yung sinisilip natin, sabi ko, grabe yung fat zone, sabi mo. Yung pagmamantika, yun yung masarap talaga. Ito yun, sobrang sarap. Juicy. Mabango nga, mabango. At saka, medyo sinabihan tayo na give us time, ipe-prepare namin. Pinasarap nila yung duck no? Yes, oo. Kumbaga, dapat pala, yun ang una mo nang orderin kung may bala ka. Kasi, i-prepare nila. Yan nung dumating, wow, nagulat ako, wow. Sarap pare. Sobrang sarap. Yung mantika, goodness, nasa kamay ko lahat. Thank you, Chairman. Ay, meron din pala akong mantika. Hindi ko napansin. Mrs. Dizon, tingnan mo to. Napaka-solid na to. Chairman, napakaganda nitong inilabas nila to na prawns na may black and white pepper. Tapos ang explanation, hindi daw nilagay yung takip para hindi makulob, ano? Yung ba? Tama? Hot pot. Oo, ito yung hot pot. Pag nagsiserve na, tsaka lang binubuksan. Para hindi mawala yung amoy. Kaya ibinukas na sa atin, ano? Tikman natin. Buong-buo pa yung mga black and white pepper. Siguro hindi naman tayo obligado kainin na siya, no, yung pepper na to. Yung pepper Pampabango to Kasi umuusok-usok pa nung dumating Ang laki. Sabi mo, ngayon mo lang dito mga titikman. Si usual na nakain ko mga hipon na sinserve, kung hindi nakabiyak sa gitna na may sauce. Okay, medyo kakaiba yung experience natin. Ibang presentation niya. Tikman natin. Ganda. Tsaka ang bango, no? May roasted siya. Okay. Parang dumaan nga to sa pan na ano. May kumbaga may mayard yung karne nung nung shrimp. Yung bango. Namin ko yung bango ng shrimp. Ako gusto kong tikman yung peppercorns. Shrimp muna, baka masira yung ngipin ko. Walang sausaw, ano, Chairman? Doon naman na ulit sa... Mamaya, yung calamansi. Chili. Calamansi. Hindi, gusto ko muna siya tikman as is lang. Kasi ang bango niya Bango. Kung ano yung bango niya yung lasa niya. Amoy usok Pwede mo yung lagyan ng calamansi. Oo nga. Pero ang ganda ng shrimp. Again, dahil nga seafood place sila, no? Ganda. Masarap yung shrimp. Chinili garlic ko. Ang sarap, bouncy at saka sweet yung ano. Ano idagdag nung pepper, yung bango. Pero ako, dahil adventurous ako, kahit sinabi, wag mong kainin. Susubukan ko yung peppercorn. Matry lang. Gusto ko i-try. Hindi maata bawal. Pamatigas ng pepper. Mas masarap Mas masarap. Tikman ko nga. Tikman mo. Di ba matigas? Ewan ko Paminta buo. Hindi. Iba yung lasa kasi nung white peppercorn di ba? Mahilig tayo sa manghang. Lasang nasa talaga yung paminta. Paminta. Ang sarap. Oo, tsaka ako nasanay na kasi nagluluto rin ako kahit papano. Paminta. Ibang-iba yung lasa nung white pepper tsaka yung black pepper. May pagkain na bagay yung white pepper. Ganun. Ito yung magkahalo siya at peppercorn na form pa. Since roasted naman, mas forgiving siya kainin. Pero, sarap. Pero, mas maanghang tong pepper kaysa yung sinasawsaw natin paminta. Talagang isa lang kinagat ko. Lasang-lasa yung anghang. Hindi ka atas na lang, Oo. Mabango siya. Ang laki ng ibinango niya nung buhay na buhay ng amoy. Kinain ko na naman ito yung ulo. It's official. Gusto kong kainin yung peppers na. Paminta talaga. Actually, yun pala. Yun yung lasa niya. Kailangan mo siyang kainin. Para sa akin, sarap. Nagustuhan ko to. Chairman, ito parang may plating na maganda, no? Special to. Special Nakatikim ka na nito? Yung natikman ko sa ibang resto or sa mga association na kainan, walang shrimp roe. Si cucumber yung ganon, minsan may halong abalone, minsan may halong mushroom. Pero with shrimp roe, maybe this is my first time. Sige nga. Ang lambot sobra ng sea cucumber, no? Tapos yung maliit-liit daw na bilog-bilog. Yun ang shrimp roe. Ikaw makakapagsabi kung ano yung difference nito sa mga natikman mo dati. Okay. Harap. Si cucumber pa lang niya, sarap. Yung shrimp roe, napansin ko,
nagbibigay ng tamis. Talaga? Yes. Ako nakakatawa yung sea cucumber na experience. Parang kumakain ng bulkachong. Hindi, yung taba ng kalabaw. O parang litid eh, parang litid eh. Parang tendon. Tendon, kaya ako natutuwa. Ang sarap. Parang sa tendon, lambot. Oo. Ang lambot. Tsaka yung may smoky, rin siya, hindi ko lang alam kung yun ba yung shrimp roe. Hindi siya mura sea cucumber. Talaga? Yes, hindi siya mura. Alam mo, nasa 1,000 na rin per kilo. Talaga? Pero grabe yung sarap nito no? Pero kilala sila nag-export ng sea cucumber. Ito ang restaurant. Ang sarap nung lasa, pati yung sauce niya na ito. Kasi nandun yung yung roe ng shrimp. Solid nito. Kumbaga, lasa, experience, lasa meter nasa 9 to 10. Ganun siya kasarap. Kung mahilig ka sa yung experience na parang gelatinous, parang litid, tapos savory na... Sa seafood to. Oo. Sarap. Yeah, no harm. No harm, Ang ganda. Guilt-free na pleasure. Sobrang sarap nito. Tuloy kung may kanin ka, sarap. Nga. Parang ako kumakain ng taba na hindi ka kailangan mag-guilty. As in. Solid. Ako, chairman, inunti-unti ko kasi nasasarapan ako. Mga pinapatagal ko yung experience. Ang sarap. Ubus mo na agad yun sa'yo, no? Ang may kanin, sarap nga eh. Nanamnamin ko pa. Mrs. Dizon, tikman mo to. Sarap na to. Sea cucumber, pag sinabi ata ang Golden Bay, synonymous yan. Yung quality nung sea cucumber na meron sila, tingin ko world class. Sobrang nagustuhan namin ni Mrs. Dizon, pero sa akin, top notch talaga to. Sobrang gaboom sa akin to. Chairman, ito na, dumating na yung two-way na ng... Taga na, sabi mo dati, tinatanong ko kita, Peking ba? Peking? Sabi mo ang pronunciation sa inyo. Ang mas tamang pronunciation na pag i-translate, Peking. Sabi mo may I, parang EI, no? Peking. P-E-I. Bakit? Bakit Peking? Kasi yung translation siya eh. Ang basa kasi namin dyan, Beijing. Beijing? Beijing yun eh. Beijing. Sa Mandarin, Beijing. Kaya Beijing, tawag doon Beijing duck. Ngayon ko lang nalaman na Peking duck pala. Pero, wala namang grammar Nazi ata sa inyo, pare. Wala naman mali ata na pag sinabi mong Peking duck, mali yun. O Peking duck, hindi mo naman sasabihin na mali, Sa atin kasi pag Peking, understood mo na. Yun na yun, yun same thing naman. Pero tama talaga, Parang pay Maya. Okay. Ngayon lang, magandang FYI yun. Peking duck. Ito, Former name ng Beijing, di ba? former name ng Beijing pala yun. Ito, masarap yan. Kasi kilala sa Chinese yung mga may lettuce, tapos binabalot. Ito yung kaninang buong daksa na Yes. pag tinuway nila, i-mince na nila na ganito. Tapos parang may Bihon. Hoti ba tawag dito? Hindi. Bihon na parang pinabusa. Pinabusa sa mantika. Ngayon, para crispy. Chairman, sige, susundan ko lang yung lead mo. Ikaw na unang gumawa ng Kukuha ka, parang yan yung lalagyan ng Yes. minced meat. Dito. Yan. Ang bango, no? Bango. Naamoy ko eh. Sobrang ito, bango niya. Hoisin sauce. Basic hoisin sauce at duck. Bagay na bagay. Sige, mauna ka na. Sabay na. Hintayin mo ako, Chairman. Sige. Bango. Kailangan, maganda meron ng pritong bihon, Para may crunch. Laro ng konti. laro ng lasa at saka ng texture. Tapos, importante na merong Hoisin sauce. hoisin para medyo may konting Papasarap. tamis, di ba? Tsaka gusto ko yung bango ng hoisin eh. Bango siya no? At yung sariwang lechugas ba to? Tikman natin, Chairman. Mas masarap siya kaysa sa beef. Lakas makapagpangiti nito. Yung naamoy kong bango, yun yung lasa. Medyo smoky. Tapos yung sinasabi ni Chairman na parang mas masarap siya sa beef. Parang may sa umami siya dahil dun sa taba nung Ang bango ng Peking. Ang bango. Peking duck. Ang sarap. Nasabi ko ng tama At yun yung sinabi mo sa akin. Isa pang kagat para dyan. Yes. Bubuuin ko na ba? Gaboom. Buti ko na lang sabi. Tagat mo yung amoy. Inasa. Ito. Tatry mo si Mrs. Chairman, next natin is yung asado pie. Yes.
parang naka-highlight o kumbaga sobrang impose yung pagka-puff, yung puff pastry. May init pa. Oo, kasi tinan mo yung layer ng talagang sinadyang ipakita na parang hagdan no? Ito mainit-init pa, bagong gawa. Sesame seeds. Sesame seeds. Wow, super crumbly. Sobrang buttery. Ang ganda nung pie na to. Siyang creamy, no? Sobrang niya, buttery and soft. Kahit busog ka na, makakain mo to. Isang buo na ganito. Tamis alat, ang sarap. Tsaka not your typical asado. Yung lasa. Iba, may tamis eh. Sarap. Okay. Pare, ang bida sa akin dito yung puff pastry, yung bread. Ang sarap kainin, Sobrang kakaiba rin ito. As in, ibang level din yung sarap niya dahil dun sa pie na niya. Must experience. Hindi ko na sinasabing must try. Pero kakaibang experience talaga siya. Sarap. Chairman, dim sum pa rin to. Dim sum pa rin. Beef rice roll. Yes. Tikman natin to. Alam mo, naalala ko lang na sinabi nga pala na yung gumagawa ng mga dim sum dito, galing talagang Hong Kong. Tapos nabanggit nung dumating to na 15 years na siya nagtatrabaho dito. Yes. Pero nagtrabaho talaga siya sa Hong Kong. Kumbaga, kung ano yung nai-experience natin pag nagbabakasyon tayo, yun yung training ground niya. Hong Kong masasarap kasi mga dim sum. Okay. Nung araw, nung bata pa kami, pag kumakain kami sa mga Chinese restaurant, mga dim sum, actually, hindi gano'ng kagaan bining kasi bakit? Lahat ng mga dim sum kasi, frozen yun, pinapasok sa, imported lahat. Kaya makita mo dati yung chicken feet, ang lalaki. Kasi imported. Pero, nung lately, bandang huli, ang ginagawa na lang nila, yung tagagawa na lang, ang pinasok na nila sa yung mga magagandang restaurant, nag-import talaga ng mga... Isa to sa kilala sa dim sum. Si Golden Bay sa dim sum. Isa pang tanong, Chairman. Dim sum or dim sum? O parehong pwede? Dim sum, dim sum? Nasa translate na. Usually, parang ang dim sum mas tama. Pero dito, dim sum ang basa. Oo, pareho lang naman eh. Kasi kumbaga kung nasa Pilipinas ka, parang yun ang... Ang pronounce niya dapat talaga dim sum. Dim sum, Dim sum, parang merenda. Pero hindi masakit sa tenga mo pag sinabing dim sum. Hindi naman. Yun na araw-araw yun ang Sige, mag-dim sum na tayo. Yes. Ito beef to. Beef, malaki. Meron kasi shrimp, meron din kasi asado. Ito beef. Tsaka ulitin ko, Chairman, ang laki nito. Pero gusto ko yung rice roll kasi ang sarap sa bibig nitong na to eh. Usually, nagpapasarap sa kanila yung sauce. Oo nga, kaya dinamihan ko yung kuha ng sauce eh. Okay. Sarap siya, pwede ka maghalo ng chili sauce. Dahil mamantika yung sauce nito, Chairman. Sa akin, kasi wala siyang kalamansi, pero mala-mala bistek yung lasa niya. Lasang-lasa yung beef niya. Yung beef niya, lasang-lasa. Iba kasi nilalagay pa ng chili sauce. Pero tsaka light soy sauce lang to. Oo nga. Sige, dahil sinabi mo may chili sauce pa ako dito. Oo nga, pag rice roll, bagay na may chili sauce, Ito na, may chili sauce. Tapos pala. Umahilig ka sa mga sarap talaga. Diba? Sarap. Yung pampasolid pala talaga. Sarap ng dito. Iba yung blend kasi eh. Sarap sa mouth nung rice roll talaga. Saka yung lasa ng beef. Ano siya, parang may toyo na may parang asukal. Oo, pero light soy lang kaya masarap eh. Ang sarap talaga kasama kumain, Chairman. Pero natatansya ko, pa-ending na tong kinakain natin, Ano pa kaya, pero may dadating pa. Meron pa. Kaya pa natin. Chairman, nararamdaman ko lalo na kumbaga patapos na yung meal natin kasi nasa noodles na tayo eh. Yes. Pero buti hindi naman yung malaki. Eksakto naka-plate sa atin. Natikman mo na to? Natikman ko na. Mahilig ka ba sa truffle? Pwede na. Sa Chinese kasi lagi, nasa dulo na yung noodles. Sige, susundan kita. Paano natin gagawin to? Okay. Chopsticks kami ni Chairman. Ganda, nakikita ko yung yung black truffle talaga eh. Nasa rin siya. Oo, black truffle. Parang sarap eh. Earthy. Tapos al dente pa yung noodles nito.
Sa ibang klase noodles na. Basta ang dami ng mushroom, kaya talaga yung lasang earthy nga talaga yung lasa niya. Sobrang sarap. Yung umami na dinadala ng mushroom. Ang ganda ng noodles, no? Alam mo, nakakagulat sobrang generous yung truffle Diba mo? Puro laman nga eh. Diba? Na iba. Kasi kung hindi, laging pancit canton, pancit bihon. At least iba yung lasa. Lahat ng lumabas dito, sobrang sarap, no? Puro na iba. Puro na iba. So, parang meron ata talaga silang pinangangalagaan na quality. Kasi kung yung sinabi yung chef na nandun, simula pa nung nagsimula sila, 15 years ago na yun, siya pa rin yung nandito. Ibig sabihin yung kung ano yung natikman ng mga kumain dati sa Golden Bay nung nagbukas, up to now, yung pa rin yung quality at lasa. At inaalagaan ata talaga nila yun. Sobrang okay dito. Sa mga tao ngayon, marunong na sa panlasa, gusto rin nila, mura, kaya sobrang competitive, kaya yung quality, ginagawa nila mas naiba, mas pinapasarap. Dito sa tingin ko, quality yung pinagmamalaki dito. At least naiba. Yung heritage nung sarap. Iba nga dito. Ito ibang level to ng ng kain ng Chinese food. Swerte ako na dinala mo ako dito, na-experience ko to. Sobra-sobra to. Actually, yung mga pumipila sa passport dyan, na naghahanap ng kainan, magkatabi lang. Next time, pwede silang maglakad lang. At saka tong Golden Bay, yung sabi mo nga, hiwalay na building siya eh. Hindi siya nakakonekto sa condo. Sasadyain mo talaga siya. Ang kagandahan pa, may parking ka. May parking, Para sa akin kung may special occasion o kung nakakaluwag-luwag ka naman at gusto mong tumikim ng medyo angat yung lasa eh, okay na experience ng Golden Bay. As in, solid talaga. Tama nga. Kumbaga nasa medyo top to itong lugar na to. Dito pa lang sa noodles na to eh. Sobre. Chairman, ano naman, dim sum din to, di ba? Yes, dim sum din. Asado pao. Tapos, ang sinabi, hindi na daw lahat nagsaserve ng ganyang klase na putok pala yung tawag dyan. Yes, oo. Putok yung, kumbaga, hindi siya yung bilog lang. Ito yung makikita mo pa yung laman, tapos yung klase ng bread, alam mo yung gano'n? Yes. Hindi yung bilog lang na Bihira Bihira natin, ganun. bihira na daw to eh. Yung mga makaluma o highly trained na chef na lang yung nakagawa ng ganyan. So treat to na meron dito. Tikman natin, kaya mo pa? Kaya. Busog na busog na. Natin. Tara. Okay. Malambot siya sa hawak. Mukhang napakaganda ng bread nga. Tsaka buti naman hindi yung alam mo isang sobrang laki na... Yung parang siopaw. Oo. Game, kayanin natin to. Asado pao. Sarap siya. Nakakatuwa kainin yung bread, pare. Manamis-namis siya. Yung asado niya, Malambot din. tama ka, oo. Hindi ko na to hahanapan pa na lagyan ng kahit ano. Kumpleto na siya. Pero ultimately, nagustuhan ko yung bread niya. Sarap yung bread niya. At airy yung bread na to. Malambot na malambot. Pillow, bulak from heaven. Sarap, masarap. Chairman, ito na, tail end to. Kaya mo pa? Sumuhati tayo? Pwede. Hati na lang. Hatiin na natin, ano? Oo. Ito, Portuguese start para tong egg Kilalang- pie o Kilala egg tart? parang Lord's Toast para sa area mo. Ang lambot nung hinati ko. Mukhang crumbly and flaky yung yung kunin mo yung mga kalahati mo. Okay na. Okay na. Ayaw mo na dyan, ha? Dadaya ka, busog ka na, ha? Ganda ng texture niya, oh. Ganda yung texture niya, pati yung yung... Itlog yung na. Yung pastry dito, maganda. Solid talaga. Itlog niya, mukhang sobrang creamy. Tikman natin. Tsaka, tama, hindi matamis. Napakasarap lang nung niya. Crust. Okay, hindi siya mabigat. Kahit hindi tayo naghati, kaya ko kumain isa. Sarap siya. May init pa, masarap. Oo. Chairman, Yes. ito na. Kumbaga, initial impression is ginata natin. Ginataang Yes. purple rice. Gawa sa bigas. Purple na bigas. Tsaka bagay, busog na tayo. Tapos mainit na dessert. Tikman nga natin. Ayop.
Ginataan purple rice. Yung version pala na to, hindi matamis. Tsaka malayo yung spacing ng kanin sa bawat isa. Kumbaga, mas masabaw siya. Mas forgiving to na, halimbawa, busog ka na. Pag binigyan ka ng ginatan, parang nagbibiro ka ba? Parang ito, hindi sila nagbibiro. Okay pa siya, okay siya. Tapos nasa tradition din ng ng kain ng Chinese na nasa dulo yung noodles, nasa dulo yung kanin. Pero ito nasa... Lasa rin. O, nasa lasa rin. Na siya. Actually, nakakaaliw pala siya kainin, no? Yes, sabay na. Anong tawag dito? Snow Lady. Snow Lady. Sa loob niya may mango. Tsaka cream daw, ano? Oo. Para siyang ice cream. Ganon? Kailangan malamig lagi. Yun naman natin yung pang ice cream. Kumbaga, nagmainit muna tayo. Actually, Akala natin na busog na, hindi na. Pero nakain natin. Ang lamig masarap, pag hawak. Ito naman malamig. Kumbaga, ito na. Pampakompleto ng experience. Puro cream yun. Hindi ka pa nasapol yung mangga, ikaw? Ako hindi pa. Cream pa rin. Pero napakanipis pala nung akala ko makapal yung parang buchi. Lambot sobra. Ang lambot. Sobrang lambot. Alam mo, parang kang humahawak ng marshmallow. Yun na, merong mong konting mango sa loob. Magaan siya, Kompleto, pare. Kompleto yung kinain natin. May kulang pa ba? Wala na. Busog na ako. Sarap. Comprehensive na experience yun, Chairman. Lahat masarap. Hindi ako pwedeng asarin na naman na lahat sa'yo masarap. Masarap eh. Masarap talaga. sorry, masarap. Yung pala yung kwento ng Golden Bay. Kinikwento mo sa akin to, tapos na experience ko. Sobrang grabe. Ang tanong ko, saan tayo next? Pwede yung mga hindi nakita or gusto mong south ulit. O sige, pupuntahan ulit kita, pare. Next. Ito na. Pupuntahan ulit kita, agad-agad. Okay. Abangan nyo yun. Okay.